So, yun na nga ngayong 2025, meron na namang nilabas si Rusi na Sparkle 125i. So, ngayon nakita natin bago na yung mga decals. So, yung unang tingin ko rito nung nakita ko siya ay para siyang flag, no? Yung design ng flag, yung blue and red. Okay? Pero wala siyang yellow. Yun lang yung kinulang sa kanya. Pero sana meron siyang lining na kahit yellow para at least parang tribute para sa Independence Day, 'di ba? Kakatapos lang. So, ayan, ganyan ang itsura niya. Ang ganda ng lining, tapos kulay white pa siya. So, meron pa tong ibang kulay. Pakita ko na lang siguro sa mga susunod na video. And ayan na nga, no? Tingnan natin yung ating height dito sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. 5'2" ang aking height. Tingnan na natin. Okay? So, side stand muna natin. Sa side stand niya, ganyan ang itsura niya. So, safe naman kahit sa mga parking area na iiwan nyo siya. Goods naman siya. Hindi siya basta-basta mabubuwal. Ayan. So, ganyan ang ating riding position kapag nagra-rides. Okay? So, meron tayong gulay board dito. Malawak din. Kung meron tayong mga gamit na pwede nating ilagay dito. Mga iba pang gamit. Kasya dito. Okay? So, alam naman natin kung saan siya kinuha na design. Diba? Click na click, diba? So, ayan. 5'2" ang ating height. Medyo nasa dulo tayo ng upuan. And then, tingkayad tayo. Ayan. So, sa shock niya, eto mukhang goods naman. Ayan, oh. Maganda rin yung bounce. Tapos, sa kanyang T-post, yung bearing, hindi siya maluwag. Saktuhan yung pagkaka-build dito. Ayan. Turning radius, malawak din. Ayan. Tapos, malawak din yung ating OBR. Kahit anong size ng OBR. Okay yan. Kasyang-kasya yung puwet niyan. Okay. So, sa likod, yan, medyo sa likod, hindi siya masyadong ganun kalambot. Pero, okay na yan kung medyo babangking tayo ng konti, pang cornering. Yan, yun yung maganda dyan. Yun, no? So, spec siguro, comment nyo naman nyo sa baba kung ano yung mga pwede nyo pang i-suggest kay Rusi para dito sa Sparkle 125i nila. So, ayan. Di ba? Mga pang long ride, short ride, pwede yung isang to. Pero ang nagustuhan ko talaga dito, yung ano niya, yung design niya ngayon ng decals, mas improved siya, mas highlighted siya ngayon, and mas okay siyang tingnan, lalo na itong kulay white. So, yun ang mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong ng update para dito sa Flex 125. Wala pa naman silang nilabas na bagong colorway, mga bagong kulay na iba't ibang variant, no. So ngayon ito pa rin, at dun sa likod meron tayong mga kulay gray, kulay black, pero yung decal yung pa rin naman, wala pa namang update talaga na binabago dito kay Flex. Pero sana magkaroon ng mga update, magkaroon ng keyless, malay naman natin magkaroon ng keyless, and then gawin nilang liquid cooled. Malay natin sa mga 125cc magkaroon ng ganun. Malay naman natin, di ba? So, side stand muna natin. Ayan. So, sa side stand, gusto ko yung pagkaka-bend niya or pagkakahiga niya. Safe naman siya kahit sa ang parking mo ilagay. Huwag lang talaga siyang bubungguin. Pero, ayan, 5'2" ang ating height sa mga nagtatanong. Okay? Ayan, take 2 tayo kasi nga nabuwal yung stand ko. So, ayan, 5'2" ang ating height. Ito talaga, kayang-kaya natin siya, oh. Ayan, hindi naman tayo masyadong sobrang tingkayad. Ayan, manageable naman siya. Para sa mga 125cc na naupuan ko, ito yung pinakamababa. Na naupuan kong 125cc na scooter. Kasi yung iba talagang sobrang taas nung foam or makapal yung foam. Tapos, mataas yung ground clearance. Pero ito mababa lang talaga. Mga pang beginner bike na mga pwede sa babae, pwede sa lalaki, nakagaya ko yung height. Tapos naghahanap ng motorcycle na pang long ride, pwede din naman, pang service, pang pasok na sa trabaho, di ba? Pwede ang isang to, napakagaan. Abot kaya yung presyo, kung natin yung presyo, di ba? Yung shock niya sa harap, malambot naman, okay? Wala naman ako masyadong naririnig dito na kalansing para dun sa kanyang T-post. Okay, sa likod medyo natitigasan ako sa kanyang shock. So, yun nga ngayong 2025. Nakita na rin natin itong bago nilang unit na nilabas
na Rusi Fashion 125 Fi na kulay blue. Ang ganda ng lining niya. Ganda ng colorway. Meron siyang kulay blue. Meron siyang kulay orange dito. May sport dito sa side. May Rusi. And then may lining na kulay orange and orange din dito. Tapos yung emblem niya na Fashion, yun pa rin naman. Okay? So, upuan na natin kung ano nga ba yung mararamdaman natin, ang mafe-feel natin dito. And kung parehas pa rin nga ba siya nung sa 125 na carb type. So ano nga ba yung mga binago nila rito? Tara, upuan na natin, side stand muna natin. So 5'2" yung ating height. Yun o. Yan ang itsura niya kapag naka side stand. Medyo napansin natin dito, maliit lang yung kanyang side stand na yung paa niya. Diba yung sumusupport dito. Pero magaan naman yung motor, kaya siguro okay na din yan. So dito naman, sa unang upo, ngayong 2025 para sa Passion. So gaya nga nung post ko dati, or gaya nga na sinabi ko dati sa vlog, nung nakita ko tong Passion na to, kasi itong Passion na to, ang daming version din na lumabas na ito. Mula nung nabago yung headlight niya, na dati yung Bumblebee, yung itsura. Diba, alam mo naman yung history ng Passion kung talagang legit ka na nanonood sa atin. Medyo nag-evolve kasi siya. Tapos sabi nga natin sa isang vlog natin, is sana magkaroon siya ng FI. So ngayong 2025, tinupad naman ni Rusi yung sinabi natin na magkaroon ng FI. Sige po, okay lang. So ayun nga, ganito yung itsura natin kapag sinakyan natin. So 5'2" yung ating height. Pwede to sa mga beginner na gustong magkamotor. Mapababae, lalaki, pwede ang isang to. So magaan kasi siya. So talagang very friendly ang motorcycle na to. And simple siya pero maporma kung titingnan mo talaga or iikutan mo talaga siya. So meron tayo rito maluwag na gulay board. Yung itsura natin kapag nagra-rides. So medyo nandito na tayo sa may bandang gitna. Yan, so maluwag pa yung ating legroom. May space pa tayo para sa pinamili natin. Yung shock niya sa harap, maganda yung shock. Sa likod, maganda rin, sobrang lambot oh. Yan, lambot niya. So turning radius niya, hindi siya ganun kalawak. Pero saktuhan lang to para makasingit ka sa mga ganitong traffic katulad dito sa atin. Okay, so sa upuan niya, medyo natitigasan lang ako. Yan, natitigasan lang ako sa upuan niya. Pero makapal kasi yung foam niya. Medyo natitigasan lang ako. Sa long ride, okay to kasi hindi siya masyadong agad-agad na sumasakit sa puwet. Yun yung kagandahan dito. So kung speaking of long ride, kung pwede ba siya i-long ride sa 125cc, pwede ang isang to. Hindi man siya ganun kabilis or hindi ka naman nakikipagkarera sa daan, may enjoy mo yung mga view gamit tong motorcycle na to kasi hindi man siya ganun kabilis katulad ng iba na motorcycle na 125 pero enjoy naman siyang gamitan, di ba? So para dun sa mga nakagamit na ng Passion 125, comment nyo naman yan kung ano yung naging experience nyo. Lalo na ngayon, mas pinatipid na siya dahil 125cc nga to, mas matipid na ngayon. So sa gas consumption, dahil nga medyo mataas na naman yung ating gasolina, ayan, 125cc, all goods, naka-air-cooled lang din ang isang to, hindi siya masyadong, yung maintenance natin, medyo low maintenance ang isang to. So yun na mga best no, ngayon 2025, nakita na rin natin itong Quest 125 ng Rusi at dito ko lang nakita to sa may Cubao branch. Kasi dumayo pa tayo rito para makita to and then para ma-check na rin yung iba pang nilang mga unit. Pero yun na, 5 to ang ating height. Side stand muna natin. Yung. So ganito ang itsura niya kapag naka-side stand. Siyempre, marami na tayong na vlog na mga 125cc nila. So parang halos pare-pares yung seat height nila. Pero 5 to ang ating height. Marami nagsasabi dyan na maliit na yung motor, ang liit pa niyang, alam niyo yun, madaming nagsasabi sa akin na parang, maliit ako, tapos maliit yung motor, tapos parang hirap na hirap pa ako. Maliit, maiksi kasi yung aking bias yun talaga yung napapansin natin. Pero at least, kaya natin ipakita sa inyo, para din sa mga katulad ko din, na maliit, talaga, alam naman natin yan, aminado naman tayo na maliit tayo. Okay, pero meron tayong mga fit talaga na motorcycle para sa atin. Para sa ating mga 5'2", okay? So, ayan, ganito yung itsura natin. Gulay board, maluwag din yung ating legroom. Ganyan ang itsura natin kapag nagra-rides. Maluwag din para sa ating OBR. Okay? So, yung shock niya, goods naman, pero meron lang akong konti lang ako na papansin. Siguro, higpitin lang to ng konti lang naman. Ayan.
So, sa mga gusto ng beginner bike, and then mga pababae, lalaki, pwede to. So, turning radius niya, saktuhan lang din. Hindi siya yung katulad ng sobrang lawak na ano, no. Shock din sa likod, okay lang, saktuhan lang din. Pero yun na nga, para dun sa lahat ng mga gustong kumuha, puntahan nyo na lang dito sa Rusi Cubao. And alam ko isang unit lang yun nandito. And di ko pa sure kung ano nga ba yung mga available pa na kulay or mga color variant nila or colorway nila, ano pa yung mga available na kulay. Pero ito, sa Rusi Cubao, may isang unit sila na kulay black. Okay? So, yun ang mga best noon, nakita na rin natin at marami nagre-request ng walkaround na ito. Itong Rusi Blade 125. Ngayon ko lang din nakita to. Available po yan dito sa may Malolos branch ng Rusi. Okay, ano bang meron dito sa motorcycle na to? Inspire lang naman siya sa Smash Legendary. Okay, doon siya inspire. Alam niyo naman yan kung anong sinasabi ko. Pero dito kasi, meron tayo ritong LED na headlight and then halogen bulb pa rin yung kanyang signal light. Pero yung forma, yung kulay, meron tayong kulay white dito, may yellow lining at pansin nyo naman talaga na parang angat na angat yung kulay niya, di ba? Hindi ko din sure kung ano pa yung mga ibang kulay na lumabas nitong Rusi Blade 125 at sana maglabas din sila ng FI na ganito. So, telescopic fork, naka-single disc brake tayo dito sa harap. Sa likod naman, naka-dual shock tayo rito. At meron tayo ritong drum brake. Ayan. So, 4-speed ang isang to. Tingnan nyo naman, napaka-forma din. No? Dito lang sa likod, kita nyo yung decals niya. Minimalist lang, hindi siya masyadong sabog. Yung kanyang decals. Napaka-ganda din yung ginawa dito ni Rusi. Sa upuan, meron tayo malambot. Okay? Pati OBR, malambot din yung foam niya. At dito naman sa ating panel gauge, meron tayong analog and sporty looking yung kanyang design. Colorful naman siya. So, meron na rin tayo dito ang USB charging port para sa long ride natin. Wala nga lang talaga tayo ritong side pocket. Pero sana nilagyan din nila para at least, di ba, pag nag-charge tayo, meron tayong mapaglalagyan. Or, dahil nga meron tayong utility hook dito, yung bag natin, pwede natin ilagay dyan. And then, habang nag-charge tayo, nandyan, tatago natin yung cellphone natin. So, 5'2" ang ating height. Tingnan natin, upuan natin. Para dun sa mga nagtatanong at nagbabalak na kagaya ko yung ating height, ayan po yung itsura niya kapag naka-side stand. Ito naman ang itsura kapag nakasakay na tayo. Uy, malambot yung malambot yung upuan pag sinakay natin. Ganda ng foam. Yung shock niya sa likod, ramdam na natin na malambot. Yung shock niya naman sa harap, is malambot din. Ayan. Kayo na ang mag-judge, okay? So, ganyan ang itsura kapag sa turning radius, malawak din naman, pero malaki din yung space pa natin dito. Legroom natin, malawak din. Kita nyo naman yun, di ba? So, kapag may mga gamit tayo rito, pwede natin ilagay dyan. Okay? So, naka-upright position. Ganito yung itsura natin kapag nagra-rides. Diba? Napaka-upright position niya. So, try natin yung OBR. Hindi natin matry sa ibang motorcycle kapag yung masyadong naka-bend. No? So, ngayon, try natin. Pag nakasakay tayo as OBR, okay, mataas din naman. Tsaka komportable din naman. Dito tayo nakahawak. Ganyan, or sa rider. Ayan, ganito yung itsura natin, di ba? So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle? Sa tingin nyo, mapapabili ba tayo sa halagang 44,500? May ganitong 125cc ka na smash yung datingan. Ayan. So, yun nga mga best, no? Ngayong 2025, nakita na rin natin itong Ultra 125 Sports. Pero, ang kinalungkot ko lang dito, kasi marami nagsabi, marami ding nagkumalat na FI na siya. Pero, nung chinek namin ni boss dito, so, naka-carb type to. Hindi natin alam kung meron nga bang FI na nilabas or eto palang na-carb. So, syempre, kung maglalabas ka nga naman ng, alam niyo naman, si Rusi pag naglalabas talaga is nauuna yung carb type bago yung FI. Diba? So, malay naman natin, meron din silang pantapat sa mga XRM
Ano pa ba yung mga mga katulad na ganito. Yun, mga ganon. May mga FI na yung iba. Pero si Rusi, eto, naglabas sila nung bago. Parang alam niyo yung Delta 125. Parang halos same lang din naman yung katawan. Ang pinagkaiba lang nito, yung harap niya, yung kanyang headlight. Pero yun, malay naman natin is maglabas din sila ng FI nito. So, kahit ako din naman, naniwala din ako na FI yung nilabas nung una. Pero wala kasing nakalagay na FI. Pero sabi nga nung mga nauna is merong daw FI. So, yun, check na natin yun. Pero yun na nga, move on tayo. And ayan, 5 to ang ating height. Sakyan natin. Unang sakay pa lang to. Hindi ko pa siya sinakyan kanina. Ngayon pa lang, okay? So, unang upo para sa Ultra. Pag sinide stand siya, goods naman. Hindi siya yung mukhang alanganin na kapag iniwan nyo sa parking, mabubuwal. Ito, safe naman siya. So, upuan na natin para sa 5 to na kagaya ko. Yun oh. Yung upuan agad yung una kong napansin. Hindi siya yung sobrang lambot, hindi rin siya yung sobrang tigas. Nasa gitna siya. Pero kapag nilong ride to, feeling ko masarap siya yung long ride. Ayan, makapal. Hanggang dito sa ating OBR, makapal yung foam. And then, pag itinayo natin, sobrang gaan ng motorcycle. Tingkayad, oo, pero manageable naman. Ayan, kayang-kaya natin siyang bitawan. Okay, turning radius sobrang lawak ko. Ang sarap ng grip. Ang sarap no? Parang kinain eh. Sarap nung hawakan ng grip. Sobrang yung kanyang turning radius, yung shock niya, ito sobrang ganda. Sobra no? Maganda yung shock. Wala akong naririnig sa kanyang bearing or sa T-post niya na umaalog-alog. Pero ito maganda yung shock. Kasi nga naman, kung yung shock mo is sobrang tigas, tapos magte-trail ka, pwede nga pala itong ipang trail, pero pwede itong pang city ride kasi naka-mugs, and then yung yung gulong niya or yung tires niya is naka-city, okay, city tires, okay, yung mga talagang kung gusto yung pang trail, palitan nyo yung gulong, tapos palit kayo ng pang rim set, ayan, pwede nyo itong ipang trail, ayan, so, ganyan itsura natin. Okay, maluwag pa rito sa harap. Pwede tayo maglagay dito ng bracket para sa mga gamit natin kasi may mga bolts dito. Yan, pwede tayo maglagay ng gamit dyan. And then pag maglo-long ride tayo, goods yan. Sobrang komportable. Tapos, lang siya, upright position. Ayan, kita nyo naman. Napakaganda nung natin dito, sitting position natin dito. Tapos yung angkas natin, maluwag din dito, di ba? So, pwede pa tayo umusad. Ayan. Hindi tayo masyadong bukaka kasi may itsura ng upuan dito. Ang nipis Ang nipis ng tabas. Ganun pag ganun siya. Patulis. Ayan. Yan lang naman. No? Sa tingin nyo, para sa mga 125cc, mga ganito, okay, sulit nga ba siya ngayon 2025 para sa 55,000 pesos? Comment nyo yan. So, center stand natin. Center stand. Magaan ba siya yung center stand? Medyo mabigat kapag center stand, pero goods naman. Ayos. They would feast one day on their bones with the form of a beast.